Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abante News Online. Sabi dito, dapat daw marunong mag-appreciate ang mga Pilipino dahil marami namang nagawa si Pangulong Marcos Jr. ayon kay dating Senador Manny Pacquiao. So ito yung kanyang exact word. For the first time, madaming accomplishment na nagawa ng ating Pangulo. Dapat marunong tayong mag-appreciate. Yung attack noon, kampanyahan ng presidential election, di ba? Maraming mga masasakit na salita binitawan nitong si Pacquiao laban sa Marcos family. Papakulong pa nga niya si Madam Imelda Marcos eh. O, ano ngayon? Wala na. Kandidato ng alyansa nung last year, natalo. O ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang papuri. Well, kanya-kanya tayong pananaw. Pambansang kamao, Idol Pacquiao. Pagdating sa boxing, wala akong problema dito kay ex-Senator Manny Pacquiao. Idol ko talaga. Nung una, paulit-ulit kong pinapanood yung mga laban niya. And even up to now, sometimes nagpapahinga ko. Tinitignan ko yung mga magagandang laban niya. So, at pagdating sa politika, lalo na yung pagiging senador niya, wala. Mabuti nga na lang at natalo siya last year election eh. Kaya lang, parang, tingin ko yung mga ganitong pagsasalita niya, sa tingin ko lang, I might be wrong, gusto na naman niyang magkandidato at gustong sumakay ulit dito sa ticket ng administrasyon. Saan ba yung survey? Pulse Asia ata. Itong latest na lumabas, di ba? Pasok sa Magic 12. So, kung kakandidato ulit siya ngayong 2028 at doon siya makiline up sa ticket ng administrasyon, palagay ko, matatalo ulit ito. Dapat kung kakandidato siya, mas maganda independent na lang. Hindi na ito pwedeng sasama sa Duterte kasi klaro naman na anti-Duterte na siya ngayon. Talagang pinanindigan niya na ang pagiging Marcos sa fan. Okay. So, comments. Ha, sabi dito, balimbing. Boss Manny Pacquiao, akala ko praise the Lord o born again. Masama ang magsinungaling. Ano bang magandang, well, kung pakinggan mo yung sona ng Pangulo at hindi ka mag-isip, mapapaniwala ka talaga, talagang maraming nagawa. Kaya lang to me, wala, as in, puro salita lang yun. Magkano ang budget na 16 trillion ngayong taon? Last year is, 16 trillion din. Halos walang maramdaman na ginhawa ng may ipagmalaki ba na major infrastructure projects na nagawa. Katulad noong build ni Tatay Digong. Wala siyang na infrastructure eh. Kaya nga pati Bukana Bridge project sa Davao na project ng Chinese government, inaangkin, legacy daw niya. Ang nagawa niya siguro ayuda. Klarong-klaro. Maraming naipamigay na ayuda. Kaya pwede siyang tawaging ayuda president. Pinagmalaki pa niya yung mabilis daw ang pagkilos ng kanyang administrasyon. Pagtugon sa krisis sa enerhiya dahil sa giyera sa Middle East.
Pati hanggang ngayon, hindi nga niya tinatanggal yung excise tax ng gasolina at ano. Kaya nga, mataas pa rin. Hindi tulad sa ibang bansa, nagtanggal sila ng excise tax. Tayo, hindi. Oh. Mabilis sila pagtugon, ayuda. Uplift kung tawagin. Hanggang ngayon, tuloy pa rin. Yung mga mahirap at yung malapit nang maging mahirap, mabibigyan lahat ng 2,000 assistance. Anong magagawa po ng 2,000? Be? Hindi yan aabot ng isang linggo. For a family of 3 or 4, 2 or 3 days, ubos na yung 2,000. Tapos, yan ang ipagmalaki na maraming nagawa. May pahayag ng yung presidente ng Supermarket Owners Association of the Philippines. Sabi nila, mas mahirap magnegosyo ngayon kumpara nung panahon ng pandemic. Kasi nung pandemic daw, maraming pera. Kasi may ayuda. Pandemic eh. So ang tao, dahil may ayuda, nakakabili sila. Ngayon, mga supermarkets, hirap na hirap. Kami nga mag-asawa, meron kaming steady source of income dahil sa pension. Nahihirapan pa kami. Magpagas up ako. Magbiyahe kami. Talagang sumasakit. Lalo na next week, tataas ulit ang crudo. Crudo yung aming sakyanan. Talagang pigang-piga ang aming bulsa. Sa inflation, sa kulang ng economic opportunities ng mga Pilipino. Tapos, ganyan pa ang salita ng pambansang kamao. Dapat marunong mag-appreciate. Ikaw lang mag-appreciate. Huwag mo kaming pilitin kung hindi namin ma-appreciate ang sinasabi niyong maraming nagawa ng Pangulo. Sa rating 1 to 10, tinatanong ako ng mga nagpo-post, mga GMA News. Rating ko sa kanya, -10. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo. Nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa nang sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya.
O salamat sa nagatan-aw o sa labaw pod sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.